Nakatagong kwento ng Strasbourg ay tahanan ng isa sa pinakamalaki at pinakaimpresibong Christmas market sa buong Europa. Isa itong perpektong lugar upang tuklasin ang mayamang lasa ng lutuing Alsatian. Ang komunidad ng Hudyo sa Strasbourg ay may malalim na kasaysayan na nagsimula pa noong gitnang panahon, kung saan ang lungsod ay dating tahanan ng isang masiglang populasyon ng mga Hudyo hanggang sa ang malupit na pagmasakar noong 1349 sa panahon ng Black Death, kung saan ang mga Hudyo ay maling pinagbintangan bilang sanhi ng salot. Sa kabila ng mga siglong pag-uusig, muling itinatag ng komunidad ng Hudyo ang kanilang sarili at nag-iwan ng isang mayamang pamana sa kultura at arkitektura sa lungsod. Sa panahon ng Cold War, ang natatanging posisyon ng Strasbourg sa hangganan ng France at Germany ay naging isang hotspot para sa mga gawain ng espionage. Parehong nagpapatakbo ng mga lihim na operasyon ang mga intelligence agency ng France at Germany sa rehiyon, gamit ang internasyonal na krusadong kalsada ng Strasbourg bilang basehan ng kanilang pangangalap ng impormasyon. Ang Strasbourg Cathedral ay mayroong isang pambihirang astronomical clock na nakakabighan sa mga bisita sa loob ng maraming siglo. Dinisenyo noong ika-16 na siglo, hindi lamang ito nagsasabi ng oras kundi nagmamasid din ng mga pangyayari sa kalangitan. Marami ang naniniwala na ang mga komplikadong ukit ng orasan ay may mga nakatagong mensahe at astrological na pananaw na sumasalamin sa esoterikong kaalaman ng mga gumawa nito. Ang kalapit na ilog ng Rhine, na sentral sa pagkakakilanlan ng Strasbourg, ay naglalaman ng maraming mga barko na lumubog mula sa mga siglo ng kalakalan at digmaan. Ilan sa mga ito ay nagmula pa sa panahon ng mga Romano, na nag-iingat ng mga arkeolohikal na piraso na nag-aalok ng mga sulyap sa sinaunang kalakalan at nabigasyon. Isang hindi gaanong kilalang artipakto na may kaugnayan sa lungsod ay ang Strasbourg Manuscript, isang ika-15 na siglong teksto na naglalaman ng mga alchemical at pilosopikal na kasulatan. Sinabi na ito ay nakaapekto sa mga esoterikong nag-isip sa buong Europa at nananatiling isang bagay ng pambihirang interes para sa mga iskolar ng okulto. Ang kasunduan ng Diablo, isang lokal na alamat ang nagsasabing ang arkitekto ng katedral ay gumawa ng isang kasunduan sa Diablo upang tapusin ang katedral. Bilang kapalit, hinihingi ng Diablo ang kaluluwa ng arkitekto. Upang maloko ang Diablo, iniwan ng arkitekto ang katedral na hindi natapos sa loob ng mga siglo. Ang hindi simetrikal na tuktok ng Tor, isang natatanging tampok ng katedral, ay sinasabing sumisimbolo sa naputol na kasunduan. Itinatago sa mga komplikadong ukit ng bato ang mga imahen ng Green Man, isang simbolo ng rebirth at kalikasan mula sa paganong relihiyon. Naniniwala ang ilan na ang mga ukit na ito ay mga labi ng mga paniniwalang pre-Kristiyano na patuloy na napanatili ng lihim. Ang Petite France District, na may mga bahay na may kahoy na balangkas at mga liko-likong kanal, ay may madilim na kasaysayan. Dati itong site ng isang ospital noong ika-15 siglo para sa mga pasyenteng may syphilis, at may mga usap-usapan na ito ay pinagmumulan ng mga kababalaghan. Maraming bisita ang nagulat ng mga multo na aparisyon malapit sa mga kanal, partikular sa mga sinaunang inns na dating tumanggap ng mga may sakit at namatay. Ang Strasbourg ay bahagi ng tanyag na Alsace Wine Road, ngunit ang kasaysayan ng paggawa ng alak sa rehiyon ay may nakakaintrigang kwento tungkol sa Vinjaun, dilaw na alak, isang bihirang at matagal nang nakalimutang estilo na dating ginagawa sa lugar. May mga pagsisikap ngayon na buhayin muli ang makasaysayang alak na ito. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Strasbourg ay inangkin ng Nazi Germany. Sa kabila ng okupasyon, maraming mamamayan ang sumali sa underground resistance na ipinanganak ang mga buhay upang labanan ang pang-aapi. Ang lungsod ay nagsilbing hub din para sa smuggling ng impormasyon at pagtulong sa pagtakas ng mga sundalong Allied.